Saan gusto kong balikan yung pinunto nyo kay, Adrian Bersamin? Alin doon? Meron siyang resibo. Ibig sabihin kung saan-saan niya, kung saan-saan napunta, sino detalyado. pinagbigyan. Naka-itemize nga. Halimbawa ganun yung po. for senators, sabi niya, may amount. May column eh. At yung sinasabi ko sa yung for senators, hindi lang naman isang ano yun eh. May period yun eh. May month na hindi ko lang nalaman kung ilang months yung nakatalatag. Pero yung binidistinggi ko sa iyo, for senators, tas may amount. So, tinutukoy na for senators, yung senatorial balls. Yung alyansa. Okay. ng bagong Pilipinas. So, yun ang tinutukoy na for senators na yon. Kasi hindi ba kasama siya? Opo. Kasama si Ping do sa 12 Senatorial balls ng alyansa ng bagong Pilipinas. Ayun. So sa flood control money, Opo. ay nakinabang siya talaga dahil naka-itemize yun. Nagamit. So, yun ang ginamit hindi lang minsan yun ha. Nakita ko may months eh. Opo. So kung halimbawa 3 months or 4 months yun, kwentahin natin kung ilan ang napunta sa kanila. So ano kaya, dinistribute kayo sa kayo? Baka naman isang pondo. Kaya nga ang gusto ko nga tawagin niya si Adrian. Ayun, At para naman mayroong makasagot dun sa akin kung paano ko nakita, patawag niya rin si Congressman Lian Lebiste. Kasi doon ko nakita eh. Ayun. Hindi ko nakita mismo kay Adrian. Kaya sinasabi ko, kay Congressman Lebiste ko nakita. Yun naman ang totoo. Pinakita niya sa akin. Pero ang source po, flood control, 8 billion, mayroon pa bang ibang mga sources na pinagmulan? Marami. Yung nakita ko nga, dahil nga mabilisan naman yun sa dami ng files. Ano? Opo. At mayroon pang ito mga messages sa mga kilalang tao talaga na hindi mo pwedeng mapasabalian dahil yung mga telephone numbers nandun eh. Text messages po ito. Nagte-text siya, sir, saan ko po i-deliver ito? Magigimbal ka kung sino yung ka-text niya. Ayoko na muna sabihin yun. Ngayon, ito yung ano ko, kaya ang hamon ko, kung talagang ikaw, na sinasabi mo ay Mr. Clean ka, grabbuster ka, ikaw ay merong moral compass, ano? Ikaw si Holy Willy, ikaw si Mr. Righteous. Bahala ka sa buhay mo kung gusto mong magpaka-anghel ka kung gusto mo. Okay? Opo. Sabi mo pa nga bakit po kaya palagi kayong pinatututsadahan? Hindi ko siya pinatututsadahan. Hindi ako na may personal, Jen. Nelson, palagi ko sinasabi. Yung mga media naman, lalo na yung bayaran, bakit po mahilig kayong pasadahan ni Senator Marcos? Ewan ko siguro dahil mas pogi ako sa kanya. Sabi pa niya Alam mo, Jen Nelson, kahit na yung kanyang contention is highly questionable o debatable. Kasi baka maraming kumontra sa kanya Di ba? Pero binibigay ko na, sige. Sige, mas pogi ka na, walang problema. Ang gusto ko lang, mag-imbestiga ka na. Ipagpatuloy na natin ang pagdinig. Ikaw nang pinakapogi sa buong daigdig kung gusto mo. Pinakapogi, Ang sa akin lang, ang gusto ko ay yung gusto ng taong bayan. Ayun. Nandyan tayo kasi dahil tayong pinaniniwalaan, tayo na lang inaasahan Pagkatapos kumurba ka pa. Ayun nga. Kumurba ka pa. Jen, hindi ko pa nasasabi sa iyo, doon sa accounting na yon, mayroong balanse. Paano balance? Hindi na ibigay o hindi nakuha? Hindi pa kasi nga, siguro nagkaroon ng problema nga Mayroong balanse na 1.2 billion. Na hindi pa na ibibigay si Adrian? Sa aking palagay, nasa pag-iingat ni Adrian Bersamin. Kasi yun ang huling report niya Nakuha ko yung huling balance Merong opening balance, merong closing balance. Baka naman pocket money na po niya. Kung talagang matapang ka, kung talagang lalaki ka, Ping, patawag mo itong dalawa. Tingnan natin kung hindi totoo yung sinasabi ni Adrian Bersamin. Tingnan natin kung mapasusubalian mo yung accounting. Yan ang hamon natin. Sinasabi ko pa sa kanya, kasi napakalaki ng nalalaman ni Saldico. Sa akin kasing palagay, Jen, hindi niya dapat gamitin na como yung tao nasa ibang bansa. Kailangan kanya itong binidyo niya, ilagay niya kanya sa isang subscribe o sinumpaang salaysay para magamit namin. Hindi magagawa ni Saldico ngayon dahil nanganganib ang buhay niya Alam niyo naman kung bakit. Sa dami ng nalalaman niya dito sa anomalyang ito, baka nasa eroplano pa lang sumabog na yung eroplano Ganun katindi pa. Ganun katindi. Yun. Ngayon,
huwag mo nang asahan na darating dito si Saldico. Nagbigay ako sa kanya ng pamamaraan kung paano natin magagamit. Sabi ko, magdeklara ka lang, magpahayag ka lang. O sige, Saldi, sabi ko. Sabihin mo kay Saldi, gumawa ka ng isang sworn statement at humarap ka sa isang commissioned notary kahit sa ang panig ng Europa. Kung ikaw ay nasa Portugal, merong mga commissioned notary dyan. At alam ng notary, ang gagawin niya, pa-apostil mo yan. Yung apostil dyan kasi, ay nandun sa isang apostil convention na sinasabi. Ito yung nangyari din sa The Hague. Yes po. Convention yan. Na pinagtibay ng ating Korte Suprema doon sa OCA Circular Number 210-2013. Ibig sabihin, pinapayagan ng Korte Suprema sa mga ganong klaseng pagkakataon. Katulad ni Saldi, gusto niyang magpahayag, gusto niyang makapag-contribute para sa ganon kanya malaman ninyo. Nagpahayag siya sa maraming pagkakataon, 8 installments ng video sa kanyang sariling Facebook. Facebook page ba yung tawag doon? Opo. Ngayon, i-reduce niya yun, pa-apostil niya, pwede na siyang humarap sa kahit online. Naka-Zoom, naka-Webex, pwede po yun. Itinuturo ko sa kanyang dahilan dahil gusto ko ngang matapos namin ito. Napakarami, napakasustansya ng sinasabi ni Saldico. Ngayon, ayaw niya. Bakit ayaw mo? Ang sabi daw niya, paano kung natuklasan daw po nagsinungaling at makontempt? Paano na ipakukulong yun, nasa labas pa ng bansa? Hindi gano'n eh. Tingnan mo, sabi ko nga sa'yo, tingnan mo, ang daming nire-reconsider dito eh. 12 yung contractors na kanyang pinagbibira sa kanyang privilege speech. Siguro 2 lang yata ang napatawag doon. Pero yung SunWest na pag-aari ni Saldico, hindi niya pinatawag. Alam mo kung bakit? Nangangampa niya, sumakay na. Nanghiram ng helicopter kay Saldico eh. Oo nga. Yan naman eh, pinagtibay na nakita ko na yung mga, nakasakay sila doon eh. Ako ba nanghiram ako ng helicopter kay Saldico? Hindi. Sinasabi niya, kinakampihan ko raw si Diskaya Jen. Nelson. Kasi nga kinakitaan eh. May litrato sila ng 2 mag-asawang Diskaya, nasa gitna siya eh. Ako hindi ko kilala yung mga yun eh. Kaya eleksyon yun ha, eleksyon yun. Pagkatapos akong pagbibintangan niya, na kinakampihan ko ang Diskaya. Panahon ng eleksyon, bakit ka nandun sa gitna ng 2 mag-asawang Diskaya? Ang dami kong itatanong sa kanya ngayon eh. Pinagdiskitahan mo ako eh. Samantalang ang gusto ko lang, tulungan kita. Alang-alang sa tao. Alang-alang sa bayan. Nagalit ka pa sa akin. Ano ba talaga ang problema mo? Di ba? Meron pa ako sinasabi. Doon sa isang pagpapahayag ni Saldico, binanggit niya yung 30 Tamarind Street, sabi ko. Ay, may address nga doon. Kaya kinakailangan tawagin mo ako si Yusek Jojo Cadiz. Nabanggit yung pangalan. Kasi, matibay yung kanyang pagpapahayag. Sabi niya, yung 1 billion ay diniliver ko sa 30 Tamarind Street, South Forbes. Sang-ayon sa utos ni former Speaker Martin Romualdez. Doon ko i-deliver dahil drop-off point yun. Ngayon, ang sinabi niya na tumanggap ng pera, drop-off point, ang sabi nila, yung pera na yon ay di-deliver naman sa bahay ng Pangulong Marcos. Sa Aguado daw. Aligasyon niya na yun, ha? Ngayon, para malaman sana natin ang totoo, ipatawag mo kasi pangalan ng Pangulo ang nakasalalay dito eh. Ba't tayo mong ipatawag? Ang kumuha daw ang tumanggap ng pera ay yung Yusek Jojo Cadiz. Sa 2 pagkakataon. December 2, 2025, December 5, 2025. Pati yung ginamit na sasakyan, dinescribe niya eh. The December 2 is ang Grand Elite. December 5, 2 Grand Elite na ang ginamit. Dahil 800 million yun. December 2, 200 million. Kaya kailangan 1 billion ang diniliver. Dinescribe ang sasakyan ni Yusek Jojo Cadiz, isang black na Fortuner, kasama yung driver. At ginamit ang mga sasakyan na para i-deliver daw sa bahay ng Pangulo sa Nara Street. Di ba mabuti na tawagin mo yun kasi pati pangalan ng Pangulo nadawit na eh. Ayaw niyang tawagin si Saldico. Ito yung pinag-uusapan natin eh.
Ayaw niya talaga na makumpleto yung picture. Ikaw ba, Jen, nagdo-drawing ka ng tao? Nai-drawing mo na eh. Opo. Oho. Hanggang balikat, pero yung ulo wala. Sa palagay mo ba Pipirmahan. sa palagay mo may saysay yung drawing mo? Wala. Kahit saan patimpalak ng drawing sa buong mundo na isasubmit mo yung drawing mo, Opo. walang tatanggap yan eh. Kulang. Kahit na maganda yung pagkakadrawing mo mula sa talampakan hanggang balikat. Ulo ba Eh yung... wala namang ulo eh. Oho. Pipirma ka ba? Pipirmahan mo. Eh, ito yung problema eh. Ngayon, pinipilit niya na pumirma kami. Kami pa ngayon ang may kasalanan kung bakit daw nabibinbin ang kanyang pagdinig. Ano naman ang connection din ng pagpirma sa namin sa pagpapatuloy ng pagdinig? Oo nga, no? Ikaw nga magsalita, Nelson. Ayun nga doon, hindi namin maintindihan. Oh. Kasi kahit hindi na kayo pirma. Akala ko ako lang hindi nakakaintindi. Tinanong ko nga doon sa magtataho eh. Aha. May mali po yung kanya. Opo. Mali po yun. Kasi Wala po akong makitang magtataho lang yun ha. Wala po akong makitang connection, sir. Oho. Hindi, alam mo, kaya kita tinanong para makasiguro ako eh. Aha. Kasi baka Baka kayo ang hindi sync sa reality. Ano? baka kayo lang ako, di makaintindi. baka hindi na ako in sync with reality. Medyo pangit na patama yun. Sabi kaya kailangan magising ako kung ako ay nananaginip. Ayun nga. Opo. Hindi ba? Eh sabi ng hindi po, wala pong connection, sir. Ako po kanya gusto ko magpatuloy. Dahil ang sinabi po ninyo, incomplete pala yun, partial pala yun. Dapat lang ituloy. Eh sabi nga niya, hindi nga niya may kukontinue kung hindi kami pipirma. Sir, huwag kang pipirma, sir. Sabi niya. Oho. Wala pong connection. Oo nga, no? Hindi ko po minamaliit yung magtataho. Hindi, tsaka nakapagtataka din nun, Nelson, Sen, mismong sa grupo niya sa majority, yung mga kasama sa majority, parang hindi pumirma eh. Ayun nga. Di ho ba? Eh, hindi ba niya naisip yun? Oo. Sino ngayon ang wala sa hulog? Oo nga, no? Kanina pa sinasabi ko yung kanyang inconsistency. Meron siya nakitang papel. Aba, talagang kung ano nang umikot sa isip niya. Oho. Naisip ko tuloy yung kwento tungkol sa isang boksingero, Nelson. Boksingero po, oh. Alam mo yung kwento ron? Hindi ko po, yan ah. Alam mo yung boksingero, Jen? Opo. Dahil sa practice ng practice yan eh. Siyempre, Naman, oo. siyempre, Kailangan oo. talaga yan. Kapag hindi ka nag-practice, lalo na kung maganda yung premyo, di ba? At saka, halimbawa, Tsaka ang sanay talaga niya, ibang nasa, klase. Opo. halimbawa, World Championship na to. Opo, oo. Abay, halos lahat ng panahon ng buhay mo, ilalaan mo sa practice. Halos po pugto ang hiningi mo dyan, sabi nga nila. Mahabang pagsasanay. Dahil sa kapa-practice mo dyan, kamukha ni Ping. Oo. Pulis yan eh. Ha? Ganun na nakagawi yan eh. Yung boksingero, kahit natutulog yan, Opo. pag nakarinig ng batingting yan, tatayo yan, gaganon yan. Ganun ho ba? Nung pagtayo niya, nakita niya, sorbitero pala yung nagbibiting-ting. Aha. Anong ibig ko sabihin? Ang bilis niyang gumawa ng isang hakbang eh. Oo. Pero walang, kamukha nung binanggit ko kanina, hindi ko naiisa-isahin. Oo. Hanggang doon lang siya, gagawa ng ganito, ganyan. Ngayon, ito hinahamon kita ngayon. Hinahamon kita. Ito, hindi na, wag na natin isama yung patay. Igalang na lang natin dahil yung tao ay nagpahinga na. Wala na. yan, opo. Yan, kaukulang paggalang, ibigay na lang natin. Pa-examine mo yung kanyang sa ombudsman. Ayaw, paano i-examine ng ombudsman? Tanging yung patay lang ang makakapagsabi kung makakapagsalita pa. Oo. Ngayon, kung dahil sa namayapa na si Jose Cabral, nasa sayo kung gusto mong isabi na yung sepulturero. Mabigat. Alam mo, kinakailangan nating basagin talaga ito kung ano eh. Ano talagang gusto mo? Ay nahamon kita ngayon. Tatlong bagay nga eh. Opo. Tatlong bagay nga eh. Ipapatawag mo ba si Bersamin? Ipatatawag mo ba si Lian, libiste? Leon Leviste? Hindi, isa yon. Yung dalawa Opo, na yun. opo. Jojo Cadiz? Yan. Jojo Opo. Cadiz. Yung hamon ko sa iyo na pag na-apostil ba ni Saldico, Oo. ihaharap mo ba siya sa ating pagdinig sa pamagitan ng Zoom? Oo. Ito ang dapat mong gawin para makumpleto sa lalong madaling panahon. Ito ang inahangad ng taong bayan. Nagsisikip ng dibdib nila, lalong-lalo na sa panahong ito.
Humirap ang buhay nila, ito ang isang dahilan kung bakit nasadlak sila sa ganitong kalagayan. Aha. Oh, Pero yung sa nga mo, ano, pag naipakita ko ba Aha. yung kahilingan ng ating SP, Opo. dahil sa kanyang pananaw na maaaring dapat niyang i-endorse yun, Makakatulong naman talaga. makakatulong naman sa constituents. Dadalhin ba sa ombudsman yun? Pupunta ka ba sa... Hindi, tatawag ka ba ng ano? Ah, ng ng presscon, oo. presscon at sabihin mo, tsakin nyo kung ito ay na-implement at na-implement bang mabuti ito. Ganyan. O yan ang maliwanag na... Yan ang maliwanag na hamon. Ngayon, kapag hindi mo tinanggap ang hamon ko, tao na ang huhusga sa'yo. Aha. Ayaw mo ipatawag si Bersamin at saka si Congressman Lebiste, tao na ang suhusga sa'yo. Meron silang resibo. Opo. Isabpina mo, duces tecum ad testificandum. Kasi dalawa yun eh. Yes po. Oo. Yung duces tecum, yung dokumento, Dokumento. ad testificandum, kinakailangan mag-testify. Yung katawan, yung may tao mismo. Oo. 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 At si Lian, ganun din, kasi meron siyang kopya. Oo. Pagharapin natin sila. At dyan makikita ng taong bayan kung sino ang nagmamali-malinisan dito. At kung sino yung pumoporma na akala mo moral crusader. Tingnan natin. Oo. Pero sa tingin mo, magpapatawag pa po yun, Sen? Parang wala nang balak magpatawag ulit eh. Hindi, Sa Blue Ribbon? baka kinakailangan niyang tugunin ang hamon ko eh. Ah. Kasi sa ngayon, wala na siyang balak magpatawag. Oo. Yung patibong nakikita ko na. Nakikita ko na yung patibong. Kapag ka pumirma yung majority, Jen, Oo. bakit pa ipapatuloy ito pumirma na kayo? Oo. Sa rules natin, sa regulasyon natin, pagka nakapirma ng majority, yun ay signal para reported out na ito. Ayun nga. At ito ay ipagtatanggol ko na sa plenaryo. Ano man ang maging hugis nito, wala na akong problema sa inyo kasi nakapirma na kayo rito. Tapos na tayo. Tapos na rin ang inahangad ng ating taong bayan dahil hindi na nila makikita kailanman. Hindi na matutuldukan kailanman kung sino ang may kasalanan Nako. sa karimari-marim na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi kaya mas magiging malaking kahiyan yun, Sen, pagka matapos kayo pumirma, lalo sa hindi nagpatawag? Nasa sa kanya yun. Di ba? So mamili siya ngayon. Oo. Hindi yung pakwento-kwentong kutsero na lang ang... Ito malinisan, malinawan. Magkalinawan tayo talaga. O, tungkol sa Tamarin Street, alam mong ginawa pa niya? Sa kagustuhan niya, na yung Tamarin Street na yon ay hindi kay Romualdez. Opo. May nagpatawag, naalala, nagpatawag siya ng ano eh. Nagpatawag siya ng dalawang nakata. Opo, oo. Kagagawan niya yun, ha? Hindi niya pinakita yung pangalan at ang sinabi niya sa amin, nag-submit sila ng sworn statement kanya, alam ko ang tunay niya. Sila nga nakakaalam. Oho. Sila nga nakakaalam ng tunay na pangalan ng dalawang babae na yan at sila nga nakakaalam, sila ang may hawak ng sworn statement kung meron man talaga na binigay sapat kami, wala kami kayong hawak copy. eh. Ah, ganun ba? Yung sana ang pagbabasihan ng aking pagtatanong. Oho. Ito pa nakakatawa, Jen, Nelson. Aha. Nung ako na magtatanong sa kanila, Iba na yung sumasagot. alam mo ba kung sino yung sumasagot? Ayun nga. Hindi, Opo, sino yung Yung sumasagot? chairman po ng Blue Ribbon, Hindi nga ako viral sa social makapaniwala. media. no? Akala ko naman, yung umpisa lang, introduction niya lang, di nagpatuloy ako. Opo. Pagtanong ko uli, siya na naman ang sumagot. Pangatlo, siya na naman ang sumagot. Nakalima ako ng tanong, limang sumagot. Sasabihin ko sana sa kanya, teka muna, Ping. Dapat sumumpa ka muna eh. Oho. Kasi ikaw sumasagot eh, pero hindi ka pa sumumpa eh. Pero hindi nyo ginawa. Hindi ko ginawa eh. Bilang paggalang. Bilang paggalang ko sana sa kanya, pero di wala nang kagalang-galang eh. At ang gusto niyang igalang, yung mga taong kasangkot dito sa pagnanakaw na ito. Ayon dun sa mga testimonya. Wala muna ako, gusto ko nga makumpleto muna bago tayo magsalita ng tapos eh. Opo. Nako. Gusto niyang igalang ang mga taong itinuturo ng maraming testimonya kaysa sa taong bayan. Sa kagustuhan niyang mapagtakpan ang mga taong gusto niyang takpan. Ayun. Ang tanong ko, ilang maleta ba ang dahilan? Nako, mabigat po yan. Ano? Pero teka lang, hindi ba kasama sa challenge yun, Sen, yung 18 dating sundalo? Sinabi ko nga yun eh. Ah, oho.
Hindi lamang yun, di May ba si... patawag din, oh. Si Chavit, sinabi ko, ang Ayun, pinaka-importante dito si Saldico. Itinuro ko na sa kanya ang pamamaraan. Pero hindi niya pinansin. Kasi alam niya totoo at alam niya tama eh. Oho. Oh, hindi sinuggest ng kanyang mga sariling mga abogado sapagkat siya nagsabi, may hina yung mga staff niya. Siya ang nagsabi, hindi ako. Ah. Opo. Sa press ko nata Merong yun, eh. press ko, sinabi niya, Sir, kailan po ba niyo Ilalabas yung inyong... ilalabas ko kasi mahina yung staff ko eh. Oo. Tinanong ko nga sa kanila eh. Tatango-tango lang. Mahina eh. Eh, isip-isipin mo, pati yung paggawa ng report eh, ide-delegate sa mga staff niya. Hindi pwede yun eh. Oho. Kasi dapat, bilang chairman, Ba't parang ako lang ang nagsasalita rito kayong dalawa? Hindi, kaya nga Parang po, sir, tahimik na tahimik. bilang chairman, dapat siya ang talagang mangunguna sa paggawa ng report na yon. Di ba? Pero ito bang yung kanyang chairman's report, sila na ba may gawa nun o mga staff pa rin nila? Hindi nga eh. Wala naman sa tuntunin namin nagagawa ng chairman's progress report. Oho. Sabi ko nga sa'yo, i-analyze mo, walang katuturan yun eh. Kaya siya nag-deliver ng privilege speech para doon sa kaprasong papel na ipakikita niya. Ayun Na yun talaga. ang ginamit niyang dahilan para magpakalat sa media na siraan niya ako. Oho. Sana may mapaniwala siya. Mukhang walang pumikap Hindi, kinabukasan. sana. Ako umaasa ko, may mapaniwala sana siya. Oho. Para kahit paano, gano'n namang Oho. katuparan yung kanyang pangarap. Nako. Well, abangan natin kung tutugon po. Pero hanggang kailan ho ba? Kasi di ba magre-recess na ulit ata kayo, Sen, eh? Ang hearing ng, di ba, ang Congress? Para mag-prepare na kayo sa SONA? Hanggang kailan ho ba ang... Ilang linggo na lang kayo. Parang ilang araw na lang ata, di ba? Hindi, ba't sa akin mo tinatanong? Ikaw ba naniniwala magpapatawag pa yan? hindi. Parang hindi na nga ata eh. Feeling ko wala na eh. Isip-isipin mo naman, bago raw siya magpatawag ng panibagong hearing, kailangan pumirma kami. Oho. Paano ka pipirma sa isang report na hindi kumpleto? Yun ang problema eh. So, ginagawa niya ngayon, bina-blackmail niya kami. Nako. Tama ba yun? Parang isang empleyado. Halimbawa dito sa atin, halimbawa itong cameraman natin na gwapong ito, itong nasa harap ko. Opo. Hindi ba, bago siya nakuha ang cameraman, Napatingin nga ako, talaga gwapo eh. Aba, hindi ba naman gwapo yan? nga po, Oh. gwapo. Alam niya yung tungkulin niya, di ba? Siyempre po. Kaya sa kinuha, dahil una, competent. Siyempre Yung po. trabaho, kaya niyang gawin. Kaya meron silang kontrata ng ating istasyon. Yes po. Okay. So, ito yung trabaho mo. Ang istasyon naman, ito ang kanyang obligasyon sa kanya. Siyempre po. Pwede ba niya sabihin nga isang araw, Sir Jen, hindi mo na ako makakapasok ngayon. Opo. Bakit naman? Basta ayaw ko. Kung gusto mo akong pumasok ngayon bilang cameraman, pautangin mo muna ako. Tama ba yun? Ba't ba ko bibigyan ng kondisyon? Mali Gano'n yun. ang ginawa niyang good. Bago ko ipagpatuloy ang aking gawain, sabi niya. Pirmahan niyo muna na ito. ibig sabihin, dinggin natin ang mararaming tao para makumpleto natin ang report na to. Oo. Pumirma muna kayo. Bakit ka magbibigay ng kondisyon dyan? Nelson. Tingnan mo. Tama ba yun? Kaya tingin ko, wala na siyang balak magpatawag ng kahit anong klaseng pagdinig. Nung nakaraan nga, nasabi ko kasi sabi, patatawag na yung Chavit Singson, di ba? Parang A14, di ba? Pagdating nung petsa na, bago yun pala. Oo, naawa nga ako kay Gov Singson, nalin lang na naman niya eh. Ganun ho ba? April 14 ang nakalagay. Kasi pinuntahan pa niya sa opisina si Senator Ping, di ba? Oo, pati nga ako, binigyan niya ng kopya doon sa sulat. Kaya alam ko ito eh. Oo. Binigyan ako ng sulat. Sinulatan niya si Ping at si Senate President Soto Opo. at ako para ipaalam niya na siya ay gustong tumistigo. O ngayon, si Ping naman, kagaya na sinasabi ko, ayoko na siyang tawagin na senador. Ha? Si Ping naman, pinagbigyan siya. Sabi niya, okay, sa April 14, ikaw ay aming inimbitahan. Ngayon, binibigyan kita hanggang April 7 para mag-submit ka ng sworn statement at iba pang mga dokumento kaugnay nito. Opo. Binibigyan kita hanggang alas 5 ng hapon ng April 7 na isubmit mo. So yung governor naman,
Alam niya na sa umaga siguro, wala pa namang ano, kasi hanggang 5 o'clock naman. 5 o'clock ng Eh, hapon. nananghali yata siya sa Manila Yacht Club. Hindi ba lapit Kasi na? malapit, kaya Opo. nandun siya. Ngayon, nung malapit na siyang matapos, Opo. tinawagan daw siya. Oo. Nabalitaan ko na, tinawagan daw siya nung isa sa kanyang mga staff sa bahay. Sir, wag na po kayong tumuloy. Sabi, Nako. bakit? Eh, may na-receive po kami ng email, 9:15 yata ng umaga, nung araw na yon, Oho. na ipinagpapaliban muna until further notice. Nako. Oo. So, ang masakit pa nito, ang ginamit sa isang dahilan pa kung ba't niya kinancel, dahil hindi pa raw nagbibigay ng Wala sworn pang sworn statement, statement si Chavit. Governor Chavit. Opo. oo. Uy, nabuisit yung tao. Eh, ikaw ba hindi ka mabubuisit sa ganong klaseng? Sino ngayon ang wala sa hulog? Oo nga. Sino wala sa hulog? Alas 5, yung tao nandun na sa Manila Yacht Club. Pagkatapos makapananghalian, pupunta at ibibigay yung kanyang sworn statement. Yung pa yung ginamit mo sa dahilan. Kaya mo kinancel. Nako. So, ay tanong ko, sinasagot ko lang yung tanong mo kung may balak pa talaga magpahiring ito. Nako. Mukhang... Sana magpahiring ka, pero ang kaunahan mong hiringan, yung ihamon ko sa'yo, tawagin mo si Adrian Bersamin, tawagin mo si Lian Congressman Libis- Lian, Opo. at pagkatapos tawagin mo yung Jojo Cadiz. Jojo Cadiz, Oho. at tanggapin mo yung apostilled na statement ni Saldico, mag-zoom tayo, at pagkatapos isama mo na yung 18 ex-soldiers Yan. na hayagang nagpahayag ng kanilang kagustuhan at kanilang kakayahan na mag-contribute sa ikahayag ng katotohanan sa likod ng maanumalyang flood control na yan. Yeah.